yung petition is, alam nga naman pong hindi kami humingi ng TRO. Wala nang TRO po walang TRO. So, yes, but we are the duty way bound, is clear for him to be arrested. Attorney Jamie Bundok napalaban po sa isang bastos at bias na reporter na si Sis Drilon. Buba pala ito, no? Hindi nakakaintindi sa paliwanag ni Attorney Jamie Bundok. Barado ang naturang reporter sa isang abogado. Aba, siyempre, pagbatas ang pinag-uusapan, edi hamak, mas lamang po ang abogado kaysa naman sa reporter na bias, anak ng kagwang. Vice President Inday Sara impeachment, papatayin agad nga ba ng Brave 13? Aba, sa nakikita ko, yun ang direksyon eh. Iyak na naman dito ang mga bubonistang talyanistang mga dilawan pinklawan. Tandaan po ninyo, impeachment is a numbers game. Wala man kayong numero. Kaya wag nang umasa. Aning nayupak eh. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Mabuhay po ang mga Pilipino na laging nakasubaybay sa bisitang Pilipinas. Salamat ha. Pag-usapan po natin itong interview kay Attorney Jamie Bundok ng One News. Tatlong chikas eh. Hindi na pala chikas itong si Sis Drilon. Yung kasama niya, medyo chikas. Alam niyo po yung mga reporter na ito, no? Ang news anchor. Ito rin po yung nambastos, no? Kay Attorney Torion. Ang problema nga lang, hindi po sila umubra kay Attorney Torion dahil magaling talaga si Torion. Pero ito naman, nagbalak na naman sila na bastusin, no? At ipahiya si Attorney Jamie Bundok sa kanilang programa. Pero hindi rin po sila umubra. Dinara po sila ni Attorney Jamie Bundok at hindi po sinang-ayunan ng naturang abogado ang pagiging bias at bastos na si Sis Drilon. Pakinggan po natin ito at komentuhan sin siyempre. Komentuhan natin kasi yun naman ang trabaho natin, magkomento. Pakinggan natin. Saan po ang inyong kliyente na si Senator Bato? We have repeatedly stated very sincerely and earnestly, no, we do not know, and I think it is intentional on the part of our client, siguro po to safeguard all of us, no, and all of his loved ones. So he has not got... Isipin nyo po, unang tanong pa lang, kabastusan na, pagiging bias na. Hindi po pwedeng hahanapin mo yung isang tao na kung merong kasong kinakaharap, ay hahanapin mo direkta sa abogado. Walang ganun. Na para bang pinapalabas mo na tinatago ng mga abogado ni si Bato. Hindi ganun. Na nasaan ang inyong kliyente? Hindi, wag mong diretsahin ng tanong. Baka pwede, bigyan mo ng kaunting respeto at paggalang. No, kailangan i-third approach mo lang. Wag mo naman diretsahan. Kahit ako dyan, una pa lang, putang barahin na kita eh. Buti mabait pa dyan, una si Attorney Jamie Bundok. Dapat ang tanong mo dyan, Attorney Jamie Bundok, may alam ka ba? Ganun ba? May alam po ba kayo sa kinaroroonan ng inyong kliyente? Hindi yung direkta mong hanapin, anak ng kamuti. Tuloy. Gotten in touch with you since he left the Senate in the wee hours of the morning of, is it Wednesday? Thursday. Thursday po, parang I think the report was 2:30 a.m., which is just about 50 minutes after I left the Senate building. He put you in an awkward position where you were, telling reporters you had just seen him and then he often left. Doesn't that, don't you question your client's actions to have put you in a spot? Well, awkward is not the word I would use. I think it's just I was just not informed of his strategy, but it also shows that both of us lawyers of Senator Bato really were not into any conspiracy, to take him out of the reach of his accusers. But that said, we do believe that Senator Bato was well within his rights anyway, to go wherever he pleases, because again, we have contested the use of the term fugitive, because he is not in our legal interpretation. Why isn't he? When it's very clear in the manifestation of the Solicitor General to the Supreme Court that he is evading a legitimate warrant of arrest, which is lawful by virtue of RA 9851, which preceded our signing of the Rome Statute, even if we had withdrawn from the ICC. Ms. Cess, for the enlightenment of everybody, including myself, we have to remember that this is a pending case before the Supreme Court, And when they asked for the comment of the OSG, that is precisely what it is. It is a comment. It is their position. It is not a judicial declaration of the legal status of our client. So yun po yung, kumbaga po sa kaso, kami po ay may hinain at yan po ang kanilang sagot. So katulad po ng kahit anong kaso. Pero ano pong sagot ninyo dun sa posisyon ng gobyerno na siya po ay isang fugitive? At Yes. Bakit po hindi? Bakit sinasabi niyong hindi po siya fugitive? Kasi po kapag tumatakbo po ang isang tao mula sa batas, kailangan po malinaw kung ano po ba yung batas na tinatakbuhan. Kung ang tinatakbuhan po niya ay local na batas, yun po, tama po, fugitive po siya. Pero pag ang tinatakbuhan niya po ay yung International Criminal Court that we do not recognize, and lalo na po yung
arrest warrant, which was not properly processed now within the all applicable laws na mahaba pong usapan yan, then he cannot be a fugitive. I would like to invite you, Ma'am Ces, if I may be given a little more time. I would like to invite you to imagine a scenario where hindi na po dumadaan sa ating mga korte ang mga warrant ng international, no? Kapag nangyari po yan, kung sino na lang po yung nakaupo, pag may kalaban po sa politika, no? Kung kakasuhan dito, mahaba yung proseso sa piskalya, sa korte. Pero pag kinasuhan sa ibang korte, you just ship him out at maduduterte po yung kalaban nila. And that is exactly the evil that we're trying to avoid for the sake of the All right, sovereignty of but let me Okay, putangin na, first part pa lang ng interview, nakitaan na po natin ang pagiging bias itong si Sis Drilon. Siyempre, hindi po umubra kay Attorney Jimmy Bundok. Alam niyo po kasi yung word na puganti, no? Ay hindi ho po pwede gamitin mo sa isang tao na walang kaso. Itong medyang ito, si Sis Drilon, alam niya, no, na walang kaso si Senator Bato. Kaso nga lang, pilit niya binubulag yung kanyang sarili. Sayang, veterano kang reporter, di ba ho? Reporter ka. Ngayon, matatalo ka na namin, hinayupa ka. Kasi unang-una, no, napakasimple, no, ang salitang iyan. Pero pilit ginagawang komplikado ni Sis Drilon. Again, hindi po pugante itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bakit po? Wala po siyang kaso sa ating bansa. Ni isang kaso wala. Meron siya ngayong kinakaharap na problema, pero hindi po yan saklaw ng ating konstitusyon. Wala pong jurisdiction yung International Criminal Court sa sinasabi nilang kaso labang kay Senator Bato. Wala po silang jurisdiction sa ating bansa. Unang-una, ang Pilipinas ay matagal na po nag-withdraw sa International Criminal Court. Kaya hindi po pwedeng sabihin mong pugante si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kailan ba magiging pugante si Senator Bato? Maging pugante lang si Senator Bato kung meron siyang kaso sa bansa. At kung yung kaso niya sa ICC ay dumaan sa tamang proseso na ito na nga ho yung ipinaglalaban ng kampo ni Senator Bato. Kung dadaan sa local court at mismong korte na po ng bansa ang magsabi, Bato, lumabas ka kasi may warrant ka, pag-usapan natin dito sa korte ng Pilipinas. Kung sasabihin, pag-usapan natin dito sa local court, pag magtatago pa rin si Senator Bato, sigurado, pwede na po natin uyunan yung sinasabi nilang pugante. Pero sa ngayon, meron pang remedies, may due process pa. Sis Drilon, wala pa pong pugante na Bato de la Rosa. Tuloy natin, But let me answer you also, attorney. Why are you coloring this with politics when the case here involves the drug war victims during the time that he was PNP chief? And there is a law, RA 9851, not just because the Soljan is saying that there is, but there is a law. And Yes. for you to, I think the facts are being twisted here and we're being confused that this is just politics. It's really a case that he is answerable to. That's why the country had to seek the help of the ICC because wala pong recourse ang mga victims dito sa Pilipinas. But just the same, flight is guilt. Why does he have to leave the protective custody of the Senate supposedly to go into hiding when he was given to the discredit nga of some of his his colleagues were criticized for granting that protection to him and then he fled. How I do you hope I explain can- that? Yes, ma'am. I hope I can convince some of you to keep at least an open mind here because We want to listen to your arguments, but they Thank you. don't seem Thank you. sound. Give me some time. I'm sorry to say, but No, why, just give me why are some you time, coloring it because- with politics? No, I'm not. May kaso po. No. You asked me a Okay. multifaceted question, so let me answer the facets one by one. No, first of all, we have inspected the journals of the RA 9851, and that is part of our comment. Nakalagay po sa journals yung pag-uusap po ng mismo mga senador. Sila po mismo, si Senator Gordon in particular, sinabi that RA 9851 is not an enforcement mechanism for the ICC. It was meant to define the crimes against humanity and other crimes to be codified here and to be tried here. Basahin niyo po. I invite you para po mabuksan po lahat tayo, ma-enlighten tayo. Meaning, accountability will be pursued. We want that. We want that, says. But it has to be here. It has to be here because our courts are functioning and RA 9851 instructs us to do so and including the Senate journals and the Senate deliberations. Nandun pa nga po yung mga senador na hindi ko napapangalanan na ngayon nakaupo muli. Sila po mismo, si Senator Legarda included, they all acknowledged that RA 9851 is not a surrogate arrest mechanism for the ICC. It was meant to criminalize those crimes here in the Philippines and to be tried here in the Philippines, Ma'am says. I beg you to read the Senate journals. Okay. Attorney Bondok, Teka muna. let's take a look at sagutin ko muna to si Sis Drilon. Alam mo, madam, hindi po kinukulaya ni Attorney Jamie Bundok ang pagiging abogado niya kay Senator Bato de la Rosa. Ikaw yung kumukulay. Kulay pinklawan ka no? Kulay komunista ka. Alam niyo ho, hindi po yan maiiwasan na si Senator Ronald Bato de la Rosa, si Attorney Jamie Bundok, ay dumipensa po para sa kanyang kliyente. Dahil siya po yung abogado. Ano bang tungkulin ng abogado? Is to defend his or her client. Hindi po pwede magpadurog lang itong si Attorney Jamie. Ngayon, hindi mo nagustuhan yung sagot niya. Dahil hindi umuyon si Attorney Jamie sa utak amahong mo, sasabihin mo kinukulayan, ikaw yung nagkulay. Siguro, determine naman kasi na Duterte supporter si Attorney Jimmy Bundok, wala tayong magawa.
That's normal. Huwag mo nang sabihin kinukulayan kasi kayo namumulay din kayo, namumulitika rin naman kayo. Kasi kung hindi kayo namumulitika, edi sana hindi nyo binabara si Attorney Jimmy Bundok at sumang-ayon na lang kayo at nirespeto nyo na lang kayo sa kanyang statement dahil in-interview nyo ho eh. Ngayon, balikan natin yung sinasabi niya na parang nililito daw ni Attorney Jimmy Bundok yung nangyayari. Hindi po eh. Yung pinangandakan mo na sinabi mo na dito muna ako sa article, sasagutin ko rin yung sinasabi na wala daw recourse ang ang tawag diyan yung biktima di umano ng war on drugs sa ating bansa. So ibig sabihin, ginawa mong ang tawag diyan, ginawa mong impotent baldado ang ating Korte Suprema at ang justice system. Hindi po yan totoo, gumagana po ang ating justice system. Pero dito muna ako sa article, sinasabi niya na Republic Act number 9851. Alam niyo po, ang masaklap kasi sa mga to, ang binabasa lang po nila ay yung Republic Act 9851 lang, yung pinaka-headings lang ba. Pero hindi po nila binabasa yung Section 17, yung kabuuhan ng Republic Act 9851. Kasi yan ang pinangandakan. Ang nakalagay kasi sa Republic Act 1951, Philippine Act, ito po ay Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Ang sabi dyan, isa itong batas sa Pilipinas na nilagdaan noong 2009 upang parusahan ang mabibigat na krimen laban sa sangkatauhan sa paglabag sa mga batas ng digmaan. Ang saklaw ng RA 9851, kabilang sa mga krimeng pinaparusahan nito ang genocide, ito na nga, paglipol o crimes against humanity, malawakang pagpatay, torture sa pilitang pagkawala at iba pang malulubhang pang-abuso laban sa sibilyan, war crimes, mga paglabag sa batas ng digmaan tulad ng pag-atake sa sibilyan o pagpapahirap sa bihag. Yun po yung saklaw ng RE 9851. Sabi ba, mahalagang punto, maaring managot kahit mataas na opisyal ng gobyerno o militar. Hindi dipinsa ang pagsunod lang sa utos kung malinaw na iligal ang ginawa. Kinikilala rin nito ang mga prinsipyo ng International Humanitarian Law at mga kasunduang pangdaigdigan. Hanggang dun lang. Pero mayroong Section 17. Ang sabi ng Section 17, kasama sa Republic Act 9851, Section 17, jurisdiction. Tingnan mo, Sis Drill, ito ngayong sinasabi ni Atty. Basahin nyo. No? Gagamitin ng Estado ang kapangyarihang jurisdiction nito laban sa mga tao, militar man o civilian, na pinaghinalaan o inakusahan ng krimeng itinakda pinaparusahan sa ilalim ng batas na ito. Saan mang naganap ang krimen. Basta't natutugunan ang alinman sa mga sumusunod na kondisyon. Siyepin mo yung isang tao daw, Pilipino ka, kung ano mang katungkulan mo, ay dapat managot ka dito. Kahit saan man kang bansa, basta ikaw ay Pilipino, na managot ka dito sa ating bansa. Hindi sinabi na managot ka doon sa ibang bansa. Ito sa Section 17A, ang akusado ay mamamayang Pilipino. Okay. Ang akusado, anuman ang kanyang pagka-mamamayan o tirahan ay nasa Pilipinas. Ang akusado ay gumawa ng naturang krimen laban sa isang mamamayang Pilipino. Para sa interes ng hostesya, maaaring hindi ituloy ng mga kaugnay na otoridad ng Pilipinas ang investigasyon o pag-usig sa krimeng pinaparusahan sa ilalim ng batas na ito kung may ibang hukuman o pandaigdigang tribunal na nagsagawa ng investigasyon o pag-uusig kaugnay sa naturang krimen. Talang, ang dugtong dito, naputol. Subalit, mangyayari lamang ito kung magkakaroon ng tinatawag na extradition treaty. Ang liwanag po ang Section 17, sinasabi po dyan na titigil lang ang pag-iimbestiga ng Pilipinas sa isang tao na may kasalanan sa crimes against humanity sa ating bansa kung yung International Criminal Court ay mayroong kasunduan sa Pilipinas na tinatawag na extradition treaty. So ngayon, dahil walang extradition treaty, hindi ho po pwede ang isang Pilipino ay ipapadala mo doon sa International Criminal Court. Yun ang nakalagay sa Section 17. Maraming kondisyon dyan. Na ang sabi ng 9851, Section 17, dito dapat litisin ang isang Pilipino o banyaga. But for example, ikaw nagkasala ka doon sa ibang bansa. Ikaw ay Pilipino, mamamayan ka ng Pilipinas. Sangkot ka sa crimes against humanity, pero nagkasala ka sa ibang bansa. Pwede kang kunin ng Pilipinas, dito ka managot sa ating bansa at dito ka lilitisin basta ikaw ay Pilipino. Sa nangyayari kay Tatay Digong, dito siya ay nakusahan, dito di umano siya nagkasala, pati si Bato. Dapat dito ang paglilitis sa bansang ito. Walang sinasabi sa Republic Act 9851 na ang Pilipino na may kasalanan sa crimes against humanity ay ibibigay mo sa ibang bansa at doon lilitisin. Ang sinabi, dito po litisin kahit anong mangyari. Mangyayari lamang ito kung hindi na kaya ng ating
justice system at mayroong extradition treaty. Pero walang extradition treaty ang Pilipinas sa ICC dahil ang extradition treaty ay para lamang sa bansa to bansa. Hindi, wala naman tayong extradition treaty sa ICC, sa Netherlands dahil, mga komunista sila. At ang ICC, hindi naman bansa yan. Talay, Attorney Jimmy, kaya sabi, basahin nyo. Alam mo, nililito lang ng mga reporter na ito ang katotohanan. Tuloy, Attorney Jimmy. 9851, no? Because ang pinakabutas, kumbaga, na nakikita ng mga ibang kritiko dyan, ay wala nga daw mechanism. Kumbaga, ginawa itong RA 9851, correct me if I'm wrong, in preparation for our accession to the Rome Statute, right? Tama po And yan. then, pumirma tayo sa Rome Statute. Ngayon, nawala na tayo doon sa Rome Statute. I guess parang nakalimutan na nila gawaan ng parang instruction manual guidelines. Yun po ba ang hinahanap ninyo specifically sa Korte Suprema? At malinaw ba sa mga pleadings na naisumite ninyo na yun talaga yung hinahanap ninyo? Kasi medyo madami din, may TRO dito, may ganon. What exactly are you looking for? You've already taken the words out of our petition, ma'am, no? Kasi ang unang daming sinasabi is since there is no enforcement mechanism para po magdala ng ating citizen sa ICC, bukas po yung korte natin na itry siya dito. Dito po siya itry. Of course, we urge our lawmakers and even the Supreme Court, pwede po sila in their rulemaking power to craft these laws on surrender as they did for extradition, no? So pwede po. And the reason why complicated yung petition is, alam nga naman pong hindi kami humingi ng TRO. Wala Because kang TRO po because- walang TRO. So, Yes, but we are the duty way bound, is ma'am, clear says for him to be arrested. And if he, as a lawmaker, he should at least face the music and not go missing. After Says, voting, after casting his vote in the Senate, he disappears. Ma'am says, I understand your passion, but it is still our legal It's a stand. question po. It's a question, and even we our expect more. Bastos ka talaga, Sis Trilon. Oo, walang TRO, pero nag-request sila ng TRO. Ngayon, yung TRO na yan, ang Korte Suprema, wala pa po silang dinideny at wala pa rin po silang nilalabas. So, ongoing pa po yung mga petisyon na yan, kaya maghintay ka sa tamang proseso. Hindi mo pwede lalabas si Senator Bato, kidnapin eh. Di ba? Ikaw nga, Sis Trilon, nakatikim ka ng kidnap, di ba? Kidnap ka rin eh. Anong pakiramdam na nakidnap? Si Senator Bato walang tinatakasan na batas sa ating bansa. Ang kanyang tinatakasan kidnapper. Dahil yung mga kidnapper, sunusunod yung batas sa International Criminal Court, hindi sa bansang Pilipinas. Tuloy yung. More of our lawmakers. His Yes. action is really compared to other legislators who surrendered even at the Senate, who faced the music and waited to be cleared by courts of law. I invite you, ma'am, Can't he do the same? I invite you, ma'am, to imagine this scenario. For example po, just in case, i-declare po ng Supreme Court, and we are, as lawyers, we cannot do that, no? But we are just imagining na ma-declare nga na walang jurisdiction sa atin ang ICC. Pero, Paano yes, but we don't ma-declare? know that yet, right? Kailan Yes, no, but we don't know that yet, because there's a difficult question of law. Because if this were settled, hindi na po hihingi ng Supreme Court ang comment ng OSG, di-decide na nila, no? Pero because nakabinbin po yung kaso na yan, let's just say the decision goes in that favor, no? In our favor. Pero nakuha po nila si Bato In the at dinala meantime, na he po. goes his merry way in hiding. Why not do his duties in the Senate? Pinahiya Yes, po because- kayo eh. Kayong naiwan ditong nag-explain sa amin. Yes, if well, Hindi it's ba? okay. How do you We don't- feel we as a don't- lawyer for this person who is, I don't know where he is. Boba ka, Sis Trilon. Alam mo, Sis Trilon, yung sinasabi mo, pinagkumpara mo, yung kaso ni Bato, alam ko kung sino pinagkumpara mo, si Sis Trilon, si De Lima at si Trillanes. Malayo po ang pagkakaiba eh. Si Trillanes at De Lima, ang kaso niya ay kaso po dito sa ating bansa. Kaya natural dapat sumunod siya sa ating batas dahil may batas tayo. Kasi Senator Bato, tayo kaso ng Banyaga. Sino ba, bakit susunod si Bato sa Banyaga? Yung sinasabi mo na senador si Bato. Senador si Bato ng ating bansa, hindi senador si Bato ng Netherlands. Hindi naman Netherlands ang bumoto kay Bato, mga Pilipino. Dapat si Bato managot sa mga Pilipino, hindi sa Banyaga. Di ba, Sis Trilon? Ang umog naman ito. Si Bato, walang kaso sa Pilipinas. Si De Lima, kay Trillanes, may kaso sa Pilipinas, kaya dapat po silang lumabas. Pero si Bato, hindi po kailangan lumabas dahil mayroon pang mga legal remedies. Anak ng kamuting mga reporter na ito. You're still defending him. Well, that's the job of a lawyer, ma'am. Says, kailangan naman po hindi ko siya Hindi, but, pero but kasi, di ba, parang, sige, tama na kayo. Kung ganun, hindi ko naman pwede kung sabihin. nag-aantay siya ng magandang desisyon ng korte, bakit kailangan sa in the dark? Yeah, ma'am, you know? because, ma'am, this is Attorney Jimmy Bondok, ako sumagot dyan. Alam mo, Sis Derilon, ikaw nakatikim ka ng kidnapping. Nakidnap ka? Alam mo, hindi mo ba alam yung ginawa ho ni Marcos kay Duterte? Kinidnap, dinala sa dahig. Hindi binigyan ng legal remedies. Sa tingin mo ba, ay hindi yan gawin kay Senator Bato? May president na po. Kaya siyempre nag-iingat si Bato. At saka siyempre si Attorney Jimmy Bondok, abogado siya, di Bato, utang-dipinsahan niya si Bato. Kasi yan yung tungkulin niya to defend his client. Hindi mo po pwede magpasunog sa iyo, anak ng kagwang eh. Sagutin na nga ho natin yung sinasabi ni Sis Trilon na wala daw recourse yung mga di umano'y biktima ng war on drugs, AGK. O ito, alam niyo po, Sis Trilon, sayang yung pagiging broadcaster mo, no? Hinangaan kita noon, pero ngayon,
Wala, hindi na kita hangaan. Dahil bias ka masyado, no? Nambabastos ka ng inyong ini-interview at sinasalungat mo yung sagot ng inyong guest. Hindi po dapat ganun ang broadcaster, reporter. Kailangan mong respetuhin yung sagot ng inyong guest. Kagaya po nito, hindi po natin pwedeng tanggapin yung sinasabi ni Sis Drilon na umano'y walang recourse o walang option na magsampa ng kaso ang mga umano'y biktima ng war on drugs ng previous admin Duterte sa ating bansa. Isa po yung kalapastangan. Parang sinabi mo na mga baldado ang mga hurado sa ating bansa at ang mga korte ay hindi gumagana. Isa pong malaking pagkakamali yan, Sis Drilon. Dapat kayong mga media, tumulong po kayo, mag-inform, magkaroon ng tamang information dissemination sa maraming Pilipino na mali po yung interpretasyon ng mga ibang kritiko ng mga Duterte na wala po silang recourse na magsampa ng reklamo sa ating bansa. Putang ina, isang nakakahiya ho. O ito, pakinggan po natin itong rant ng isang journo na si Vernon Velasco. Tatamaan ka din dito, Sis Drilon. Babasahin ko yung kanyang sinasabi na pinamagatang the Supreme-ish Court. Nakakahiya ho. Ito, nag-rant po siya. Basahin ko, pakinggan niyo po. Sis Drilon. Tagalog na po ito para maintindihan ng marami. Sana po babaon po ito sa inyong puso at damdamin. Ang sabi po ni Velasco, ito ay para sa Korte Suprema. Mahal na Korte Suprema. Magandang titulo. Sa totoo lang, Suprema. Hindi medyo okay na korte. Hindi sapat na korte. Hindi kayo. Posibleng mahalaga na korte. Suprema Penal. Pinakamataas. Lugar kung saan dinadala ang pinakamabibigat na tanong ng bansa para resolbahin. Kaya naman nakakabilib ang buong sitwasyon tungkol kay Bato. Isipin mong ginugugol mo ang ilang dekada para maging pinakamataas na hudisyal na otoridad sa Republika. Tapos, sa gitna ng pinakamalaking moral na krisis ng bansa, lahat ay napapatingin sa ibang bansa na parang baka mas matalino ang mga Dutch, ang mga French. Masakit siguro iyon. Binanggit ni Sis Drilon kahapon ang sinabi ni Buying, walang kapasidad ang Pilipinas para litisin ito. Kaya nagpunta ang mga pamilya sa dahig. Walang kapasidad. Ano ito? MRI machine? Kailangan ba nating mag-import ng espesyal na baterya? May Sintlux ang Pilipinas. Asian Makati Med. Mga world-class na ospital. Mahuhusay na doktor. Magagandang labi. Mukhang mamahalin. Pero kapag naging seryoso na ang sakit, biglang may bumubulong. Baka dapat magpagabot ka sa abroad. Hindi dahil piki ang mga doktor. Iyan ang mas masakit na bahagi. Ang insulto ay ito. Maaaring mahusay talaga ang iyong mga institusyon. Pero hindi namin sila pinagkatiwalaan sa pinakamahirap na kaso. Mga maestrado, magagalit kayo. Suprema kayo. Pero galit. Papayag ba kayo sa ganitong kawalang galang? Kayo ang Korte Suprema ng isang soberanong bansa na itinatag ng mga taong literal na namatay sa paglaban sa dayuhang kapangyarihan. Tapos, ang trato sa inyo ay parang barangay lang. Parang ang usapan ngayon ay darating ang ICC, ang ICJ, ang Hague, o kung anuman, at ililigtas ang lahat. Nasaan ang ganitong sigla nung usapin sa West Philippine Sea? Nasaan ang enerhiya? Literal nating nakita kung paano binaliwala ng Chinese Navy ang desisyon ng Hague. Napaka-edukasyonal na sandali para sa bansa. Natuklasan natin na may pagkakaiba pala ang pagkakaroon ng karapatan at pagkakaroon ng kapangyarihan. Sinabi ng ICC na may jurisdiction sila dahil nangyayari ang mga pagpatay ng miyembro pa ang Pilipinas. Technical na saklaw pa nila iyon. May maliit na bintana ang ICC roon. Pero umatras na tayo. Umalis na tayo sa ICC. Sinabi natin, ayaw na namin. Hindi na kami sakop ninyo. Kaya bakit tayo nakikilahok pa rin? Nagpapatupad, nagpapadala ng NBI? Ang dating Pangulo ay hindi tunay na nagiging vulnerable sa pandaigdigang antas hanggat hindi siya ginagawang vulnerable ng mga tao sa sarili niyang bansa. Iyan ang laro. Walang basbas, walang lakas. Hindi nila magagalaw si Bato. Subukan nila. Hindi mangyari kung ayaw ni Bongbong. Ang tunay na panganib, kapag napagtanto ng mga politikong Pilipino na maaari nilang ipaubaya sa iba ang paghiganti, ngayon, ginagamit ni Bongbong ang Hague. Bukas, iba naman ang may galit, sama ng loob, o personal bindita, napakagulong sistema, napakatoxic na republika.
Kung tayo ang bumuboto sa ating mga pinuno, kung tayo ang nagpapabayad ng buwis, kung tayo ang sumasaludo sa watawat, kung tinatawag natin ang sarili nating isang soberanong republika, kaya nating tingnan sina Duterte at Bato sa mata at sabihing, binigo ninyo kami. Kung hindi, ano ba talaga ang sinasabi natin? Na sapat ang pagiging mature ng mga Pilipino para maghalal ng Pangulo, pero hindi sapat para husgahan sila. Na kaya nating magtayo ng mga skyscraper casino, luxury condo, malalaking mall, mag-imprinta ng sarili nating pira, pero kahit paano ay hindi natin kayang bumuo ng sistemang pangkatarungan na kayang humawak sa pinakamakapangyarihang political families natin. Huwag ninyo kaming turuan kung ano ang mukha ng hustisya, kung hindi ninyo man lang mabigkas ng tama ang pangalan na to. Duterte naman. Yan ang hindi comfortable na naramdaman ng mga tao. Ang distansya, hindi kung may hustisya pang nangyayari, kundi kung nakilala ba natin ang ating sarili sa hustisyang ipinapatupad sa ating pangalan, Vernon Velasco. Sana natamaan ka dito, Sis Trilon. Kung nabanyaga nga, hindi kayang banggitin ang Duterte. International Criminal Court, Duterte. Putay na. May Supreme Court tayo, may justice system tayo. Yan ang mahalaga. Yan ang importante. Dapat respetuhin natin ito. Kaya naman, papatayin na agad kaya ng Breve 13 ang impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Pakinggan po natin ang balitang ito narito. Pinabulaanan ni Senator Rodante Marcoleta ang mga espekulasyon na naibabasura umano ng impeachment court ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte kasabay na panawagan sa publiko ng ilang senador na bantayan umano ang mangyayaring impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Sa Angel Pastor, magbabalita live. Angel, magandang gabi. Yes, magandang gabi, Almar. Huwag maniwala sa chismoso. Ito nga ang sinabi ni Senator Rolando Marcoleta matapos lumabas itong mga espekulasyon na agad umanong ibabasura ng impeachment court itong articles of impeachment laban nga kay Vice President Sara Duterte. Ito mo naman kabaliktaran na nangyari. Di ba? Huwag kayong maniniwala sa mga chismoso, tsaka sa mga intrigero. Yan number 1 rule. Ito nga ang giit ni Senator Rodante Marcoleta na kabaliktaran pa nga raw umano ang nangyari matapos formal na mag-convene ang Senado bilang impeachment court nitong Lunes, May 18. Sinabi ni Marcoleta na susundin ng Senado ang calendar o schedule ng impeachment proceedings na itatakda ng impeachment court. Ayon pa kay Marcoleta, umaasa siyang magiging maayos ang proseso upang hindi maapektuhan ang legislative work ng Senado. Sino? Na makakalendar naman yan. Sana hindi masyadong madugo para yung aming legislative work sa magawa pa rin namin. Sana mabalansin natin. Do the roll call first. Maybe, yes, my apologies. Samantala, ipinanawagan naman ni Senator Ping Lacson sa publiko na manatiling mapagmatyag kasunod ng formal na pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Ayon kay Lacson, may tuturing na positibong pagbabago ang naging takbo ng Senado matapos na maayos na maisagawa ang pagbuo ng impeachment court. Sinabi ng senador na naging maayos ang pag-convene dahil mahigpit umanong sinunod ang parliamentary procedures. Hinimok din ni Lacson ang publiko na maging mapanuri at bantayan umano ang mga susunod na developments sa impeachment proceedings. Samantala, inihayag naman ni Senator Raffy Tulfo na nagkaroon ng caucus ang minority bloc para pag-usapan ang kanilang paghahanda sa impeachment proceedings. Ayon kay Tulfo, isa sa kanilang tututukan ang masusing pag-aaral sa laman ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Well, pinag-usapan namin kung anong mga approach ang gagawin namin pagdating sa impeachment, tapos paano kami mag-aral para may mahimay kung ano yung mga laman ng sa articles of impeachment. Sa ngayon ay wala pang kumpirmasyon kung naipadala na nga itong summons kay VP Sara, pero nauna nang sinabi ng defense team ni VP Sara na handa silang sumunod sa proseso at magsusumite ng kaukulang tugon alinsunod sa konstitusyon. Almar? Okay. So maliwanag, sinasabi ni Senator Marcoleta, huwag kayo makinig sa chismis na tapusin agad. Susundan namin yung kalendaryo. Pero, siyempre, out of delicadeza din para hindi po sila mateknikal at masasabihin talagang ano lang kayo, dahil DDs kayo. Wala, ganun talaga ho. Ang sabi nga ho nila, impeachment is a numbers game. May numero kami, wala kayo. Kaya wag na pong umasa. Ako palagay ko papatayin na agad ito para makatutok na ang bagong liderato ng Senado sa flood control. Yan ang nakikita ko kasi may numero ho tayo.